Mahigit 20 agricultural products daw ang tumaas ang presyo base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority. Tignan nga natin kung ano-ano mga yan mula sa kasama nating si Maris Umali na nasa Commonwealth Market sa Quezon City. Maris. Evan, 21 nga sa 34 na mga bilihing pang-agrikultura ang nagtaas o nagmahal ng presyo sa unang bahagi ng Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. At Evan, ayon sa PSA, ang pinakamataas na nagmahal ang presyo ay itong mga kamatis. Nako, bad news po para sa mga nais pong magsarsyado, no? Maggisa. Dahil ito pong kamatis, mula noong January na nasa 50 pesos, ay ngayon nasa 90 pesos na. Ito namang kalamansi per kilo, 60 pesos noong January, 90 pesos na ngayong February. Tapos punta tayo dun sa talong. Ito, nandito yung talong. Mula sa 40 pesos ay umabot na sa 60 pesos ngayong February. At ito namang ampalaya, nagre-range from 50 to 60 pesos, nasa 80 to 100 pesos na po ang presyo ngayong Pebrero. Pero dun sa mga magsisigang, magpapaksiw, yung luya po natin, ito, bawang at yung siling panigang, ayan, medyo magkakalayo po sila, ayan, nananatili po sa presyo. Yung luya, 80 pesos, yung bawang, 140 pesos, at yung siling panigang naman ay nasa 50 pesos per kilo. Pero dun sa mga magigisa, gagamitin ng sibuyas, tsaka yung siling labuyo. Ito yung sibuyas natin, tsaka yung siling labuyo nandito. Ayan. Bumaba po ang presyo niyan. From 140 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang sibuyas, habang 100 pesos to 80 pesos na lang ngayong February itong siling labuyo. So, sa punto pong ito, makakausap po natin ang presidente ng SINAG o Samahang Agrikultura o Samahang Industriya ng Agrikultura na si Ginoong Rosendo So para banggitin sa atin ano ba ang dahilan ng pagtataas ng presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihing pang-agrikultura. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Rosendo So. Ma'am Maris, magandang umaga. Una po sa lahat, ano po ba ang dahilan nitong pagtataas ng presyo ng ilang mga bilihing pang-agrikultura? No, 21 out of 34 po na mga produkto ang nagtaas po ng presyo, sir. Yeah, so far, yung iba hindi masyado. Konti lang diferensya, no? Ang malaki talaga yung kamatis. Dahil kung makita natin noong November, December, talagang bagsak ang presyo nito, no? Yung mga iba naglaylo na magtanim, so tumaas na naman ang kamatis. Pero we are seeing na nagtatanim ulit yung mga farmers natin. So we expect na by 30 to 45 days magno-normalize yung presyo ng kamatis. Naku, so abutin pa po ng isang buwan bago bumaba yung presyo ng mga pangunahing mga gulay na ito? Yung kamatis, yun ang nakikita natin, mga 30 days pa yan. Pero yung other commodities naman, gulay, medyo mababa no? Yung upland vegetable and lowland vegetable, medyo bumaba naman. So, we expect na mag-normalize naman yung mga Sir, dahil tumaas ngayon. No? Oh, go ahead. Ito po kasing mga nagtaas ang presyo, lalo na po yung kamatis na talagang kailangan niya sa araw-araw na pagluluto natin. No? Meron po bang tulong na ibinibigay na sa inyong samahan at sa mga magsasaka pa po natin yung pamahalaan para matulungan din sila na mag-normalize na yung presyo at hindi na rin po mahirapan na baka kasi, ayan, mahihirapan sila sa pagbebenta dahil nga sa taas ng presyo? Yeah, yung mga seeds, nagbibigay naman ang atin Department of Agriculture ng seeds para magtanim ulit. So, makakatulong yung pagbaba ng presyo. Pero siyempre, hindi ganun kabilis. No? It will take mga 30 days to 45 days. Pero ito pong mga magsasaka, ano po yung epekto sa kanila mismo? Bigyan niyo po kami ng picture kung kumusta ang sitwasyon nila ngayon na talagang ang taas ng iminahal ng presyo ng mga produkto nila. Yes, Marisa, medyo medyo nabawasan yung mga nagtanim, no? Kasi remember last year talagang bagsak ang presyo ng kamatis
umabot pa ng 8 piso per kilo, no? Mas mababa pa sa 8 piso yung iba. So talagang yung ibang area nagbawas talaga nagtanim ng kamatis. Pero siyempre after that yung effect naman pagtaas, no. Kaya yung national planning ng pagtanim dapat ayusin para at least hindi gano'n, no, na biglang tataas tapos tatanim na naman yung mga magsasaka ng marami, babagsak na naman yung presyo ng sobrang mababa. Meron po ba tayong pangamba na baka mamaya talagang maubusan tayo nitong mga gulay na ito dahil nga sa kakulangan ng mga magsasaka na nagtatanim muna nitong mga produktong ito? Wala naman, Maris, no? Bali, naman sila, nagtatanim na ulit ngayon. Okay. So, we expect na bababa ulit ang presyo. Nagtatanim na ulit. Yes. Huli na lang, sir, ano po ang nais nating sabihin sa ating mga mamimili, no, na sila rin po yung nagsasuffer doon sa mahal ng bilihin ng ilan sa mga pangunahing bilihing pang-agrikulturang ito? Yeah, yung mga ibang gulay naman, Maris, nakita natin yung presyo mababa. So, expect naman natin na doon sa mas mababang presyo ng gulay, yun ang mas malaki na bibilhin, no, ng ating consumer. So, yun kung makita natin yung mga commodities, maraming gulay na bumaba ng presyo. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyong pong panahon. Ginoong Rosendo So, ang Pangulo po ng SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura. Magandang umaga po sa inyo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.